Ano ang political dynasty at bakit patuloy pa rin itong tinatangkilik ng mga Pilipino? Tara at ating alamin. Ang political dynasty ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang kapangyarihang pampulitika ay paulit-ulit na hawak ng iisang pamilya o angkan. Sa madaling salita, magkakamag-anak ang nakaupo sa iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Halimbawa, ang ama bilang gobernador, ang anak bilang kongresista, at ang kapatid bilang mayor. Ang kapangyarihan ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod, parang mana ng pamilya. Ang pamilya ay sabay-sabay nakaupo sa iba't ibang sangay ng pamahalaan, kaya't kontrolado nila ang desisyon at pondo. Dahil dito, nahihirapan ang mga bagong kandidato na makapasok dahil hawak ng dynasty ang resources, impluensya at suporta ng botante. Ngunit patuloy na tinatangkilik ng mga Pilipino ang political dynasty dahil sa kombinasyon ng tradisyon, patronage system, kakulangan ng alternatibong leader at malalim na ugat ng kultura ng utang na loob. Bagamat malinaw na nakasaad sa 1987 konstitusyon ang pagbabawal sa political dynasty, hanggang ngayon ay wala pa ring ganap na batas na naglilimita dito. Mga dahilan kung bakit tinatangkilik ang political dynasty. Tradisyon at pangalan. Maraming botante ang bumoboto sa mga kilalang apelyido dahil sa brand recall. Ang pangalan ng pamilya ay nagiging simbolo ng kapangyarihan at karanasan. Patronage system. Ang mga pamilya sa politika ay nagbibigay ng tulong pinansyal, trabaho o serbisyo sa kanilang nasasakupan. Kapalit nito, nakukuha nila ang suporta sa eleksyon. Kultura ng utang na loob. Ang pagbibigay ng tulong ng mga politiko ay nagiging obligasyon para sa mga botante na suklian ng boto. Pagkakaugnay sa kapangyarihan. Ang mga pamilya ay nakaposisyon sa iba't ibang antas ng pamahalaan. Halilas magulang bilang gobernador, anak bilang mayor. Kaya't nakokonsolida nila ang kapangyarihan. Ang pagsasabatas ng anti-dynasty bills, kamakailan, parehong Senado at Kongreso, ay nag-apruba ng panukalang batas na nagbabawal sa political dynasty hanggang second degree of consanguinity, magulang, anak, kapatid, asawa. Layunin nitong magbigay ng patas na oportunidad sa mga bagong leader at bawasan ang konsentrasyon ng kapangyarihan sa iilang pamilya. Ang political dynasty ay patuloy na tinatangkilik dahil sa malalim na ugat ng tradisyon, patronage at kultura ng utang na loob. Gayunpaman, lumalakas na ang panawagan para sa reforma upang maputol ang siklo ng monopolyo sa politika at bigyan ng mas malawak na boses ang mamamayan. Bunga na rin ng kasaysayan ng kolonyalismo, pamana ng kapangyarihan at kultura ng utang na loob. Hanggang ngayon, ito ay nakikita bilang normal na bahagi ng politika, kaya't patuloy na tinatangkilik ng maraming Pilipino. Ikaw bilang Pilipino, sang-ayon ka ba sa political dynasty? Ano ang mabuti at masamang epekto para sa'yo? Please like, share, and follow my page.